Barangay Love Stories. Magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Girlie. 32 years old at kasalukuyang nakatira sa Binangonan, Rizal. Kasama ang aking nag-iisang anak. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang mapait na karanasan ko sa kamay ng aking nooy kinakasama na medyo matagal na panahon na rin namang nangyari. Para magsilbing aral sa lahat ng taong kagaya ko ay napakabilis magtiwala sa iba at hindi nakikinig sa pangaral ng mga magulang. Lalong lalo na ang mga kabataan sa ngayon. Hindi naman po sa nilalahat ko pero halos karamihan sa mga kabataan ngayon ay napakabilis magtiwala sa ibang tao, lalo na kung magaling itong magsalita at puro mabuti ang ipinapakita. Na may mga taong nagpapanggap na mabuti para lamang makuha ang inyong tiwala. Papadudot, isa akong helper noon sa isang karinderya sa lugar namin. Minsan ay tagahugas ako ng pinggan at kung minsan naman ay taga-serve ako ng pagkain. Yun lang naman ang trabahong alam ko noon dahil hindi pa naman ako tapos sa pag-aaral. Graduate lamang ako ng high school at hindi na ako nakapag-college dahil na rin sa hirap ng buhay namin noon. Agad ako naghanap ng trabaho para makatulong sa pamilya ko at may maipantawid kami ng gutom sa araw-araw. Pero sinabi naman sa akin noon ng tiyuhin ko na gusto akong pag-aralin ng kanyang asawa na nasa abroad. Dahil sayang naman daw kung hindi ako makapagtatapos ng pag-aaral. Natuwa naman ako ng husto sa balitang yon pero nasira ang lahat ng plano nila para sa akin nang makilala ko si Leo. Ang lalaking pinili ko kapalit ng magandang kinabukasan ko. Nakilala ko po si Leo sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko. Sa halos ilang buwan ko ng pagtatrabaho sa karinderya ay kilala ko na ang mukha ng mga regular customers namin pero hindi po si Leo. Hanggang sa naging regular customer na rin namin siya. Dahil doon na siya araw-araw kumakain ng tanghalian at paminsan-minsan ay kinakausap ako tungkol sa mga pagkaing itinitinda namin. Halos araw-araw nga ay sa tuwing magsaserve ako ng pagkain niya ay nakikipagkwentuhan siya sa akin sandali. At doon ko na nga po napag-alaman na Leo ang pangalan niya at taga Cavite talaga siya. Nakakadestino lamang siya sa Binangonan dahil sa trabaho bilang construction worker. Nakilala ko si Leo na mabait at gentleman. Magaling din po siyang magsalita na tila ba laging tinitimba ang mga dapat at hindi niya dapat sabihin sa isang sitwasyon. Dahil doon ay nagkagusto ako sa kanya pero itinago ko ang nararamdaman ko. Dahil nahihiya rin ako sa maaari niyang sabihin sa akin, lalo pa at bago pa lamang kaming magkakilala. Si Leo ay matanda lamang sa akin ng 3 taon noon. Ako ay 23 habang siya naman ay 26. Papadudot na kaugalian na nga niya ang pakikipag-usap sa akin kapag naroon siya. At masasabi kong wala akong masabi sa kanya dahil talaga namang napakahusay niyang magsalita at hindi nauubusan ng ikukwento. Nasabi nga niya sa akin na may 7 buwan pa lamang silang kontrata na dapat tapusin bago sila bumalik ng Cavite at nalulungkot daw siya. Dahil hindi na niya ulit ako makikita pa. Hindi naman sa assuming ako papadudot pero alam ko kung ano ang nais niyang iparating nang sabihin niya ang bagay na yon. At doon na nga siya nagpaalam na manliligaw sa akin noon. At dahil sa marupok ako ay pumayag ako. Umabot din ng halos 3 taon ang panliligaw niya sa akin bago ko siya tuluyang sagutin at kapag linggo naman ay nagde-date kami papadudot. Hindi naman kagwapuhan si Leo pero nagustuhan ko siya dahil sa pagiging gentleman niya at pagiging masipag. Alam ko rin naman na pareho kaming mga binata at dalaga ng panahon na yon dahil si Leo na rin mismo ang nagsabing wala siyang asawa o kahit na girlfriend.
Palagi raw kasi siyang iniiwan ng mga nagiging karelasyon niya dahil ipinagpapalit siya ng mga ito sa lalaking may kaya sa buhay. Nalungkot naman ako nang malaman ko yon, kaya sinigurado ko sa kanya na hindi ko yon gagawin, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi alam ng pamilya ko na meron na akong nobyo. Hindi ko rin kasi alam kung paano sasabihin sa kanila, lalo pa at napakahigpit nila sa akin. Kahit nasa hustong gulang naman ako. Mas lalo pa akong natakot magsabi sa kanila nang malaman nilang may nobyo na ang kapatid kong babae na sumunod lamang sa akin. Nakita ko kung paano silang nagalit sa kapatid ko at pinilit nila itong hiwalayan ang nobyo at sinabihan siyang magtapos muna ng pag-aaral. Walang nagawa ang kapatid ko kung hindi ang sumunod sa mga magulang namin. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ang kapatid ko ay nag-aral samantalang ako ay hindi. Ang kapatid ko kasi ay binayayaan ng talino, kaya naman nakapasa siya sa scholarship na inaplayan niya. Ako naman ay mahina ang ulo, kaya bumagsak ako at hindi na nga tinuloy ang pag-aaral ko. Tinulungan ko na lamang ang mga magulang ko sa pagpapaaral sa kapatid ko para kahit papaano ay may pamasahe at pambaon ito sa school, o kaya naman ay pambili ng mga gagamitin sa project nito. Papa Dudut, 2 buwan ko ng nobyo noon si Leo at nananatiling lihim ang aming relasyon dahil na rin sa takot ko na magkahiwalay kami. Kaya nga nang malapit nang matapos ang kontrata nila ay tinanong ako ni Leo kung gusto ko bang sumama sa kanya sa Cavite. Marami pong katanungan ang sumagi sa isipan ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Magsasama na ba kami? Paano ang pamilya ko? Paano ang plano ng tiyuhin ko na pag-aralin ako ulit? Ano ang buhay na dadatnang ko sa Cavite? Magiging maayos kaya ang trato sa akin ng pamilya ni Leo? Iilan lamang yan sa mga tanong na naglalaro sa isipan ko ng mga oras na yon at tila ba nabasa ni Leo ang nasa isipan ko. Dahil masuyo niyang hinawakan ang kamay ko at sinabing hindi niya ako pababayaan. Na magkakasama na kami ng matagal at doon na nabuo ang pasya ko. Na sumama sa kanila, kaya naman isang gabi habang natutulog na ang lahat sa bahay namin ay dahan-dahan akong lumabas, dala ang iilan sa mga gamit ko at si Leo naman ay nasa labas at naghihintay sa akin. Nagiwan lamang ako ng sulat sa higaan ko at sinabi kong huwag silang mag-alala dahil nasa mabuti akong kalagayan, at humingi na rin ako ng tawad sa ginawa kong pagtakas. Oo, tama kayo nang narinig. Nakipagtanan ako sa lalaking ilang buwan ko pa lamang nakilala. Papa Dudut, nang makarating kami sa Cavite ay agad akong ipinakilala ni Leo sa pamilya niya. Taliwas sa mga iniisip ko ay naging mainit ang pagtanggap nila sa akin, lalo na ng kapatid niyang babae, kaya naman naging maayos ang pakikisama ko sa kanila. Pero wala pang 1 linggo ay umalis din kami roon ni Leo. Dahil may sarili naman daw siyang bahay na minana niya pa sa kanyang lola at doon nga kami nanirahan. Kompleto na ang mga gamit sa bahay pero marumi lamang at halatang hindi nalilinis. At dahil doon na nga kami titira ay nagpaalam ako kay Leo na aayusin ko ang mga gamit sa bahay at aalisin ang mga kalat at pumayag naman siya. Sa ilang buwan na pagsasama namin ni Leo ay masasabi kong napakasaya ko. Bukod sa kasama ko siya ay hindi niya ako pinapabayaan kagaya ng sinabi niya sa akin. Paminsan-minsan ay naiisip ko ang pamilya ko, pero naisip kong malaki na ako at nasa hustong gulang na. Pero ang akala kong tuloy-tuloy na masayang pagsasama namin ni Leo ay nagbago simula nang ibalita ko sa kanila ang pagbubuntis ko sa panganay naming anak.
Oh, girlie. Parang ang saya mo ah. Anong meron? Buntis ako! Ha? Pakiulit nga. Ano sabi mo? Ang sabi ko, buntis ako! Paano mo naman nasabing buntis ka? Kasi isang buwan na akong delayed. Hindi pa ako nade-delay tuwing may period ako. Baka na-delay ka lang talaga. Hindi, Leo. Galing ako sa bayan kanina. Bumili ako ng pregnancy test kit. Ito! Oh, ano sabi dito? Positive? Oo, kaya buntis talaga ako. Sigurado ka bang sa'yo to? Baka napulot mo lang to ah. Hindi. Ba't ko naman gagawin yun? Malalaman at malalaman mo rin naman kung buntis ba talaga ako o hindi. Baka naman mali yung resulta. Inulit mo ba? Ulitin mo, baka negative talaga yan. Inulit ko na. Ito pang isa, positive din. Buntis talaga ako. Teka nga, ba't parang hindi ka masaya na magkakaanak na tayo? Ay, buwisit! Leo, ano? Sumagot ka nga. Ilang beses ko nang sinabing wala pa sa plano kong magkaanak, girlie. Pero ano to? So kasalanan ko? Kasalanan kong nabuntis ako, ganun ba? Nagpipils ka, di ba? Paano ka nabuntis? Sinabihan na kita noon na naubusan ako, di ba? Ang sabi mo wala kang pera. Tapos may nangyari sa atin ulit. Anak naman ng… Ay, di pa naman buo yan, di ba? Baka makuha pa sa pills yan. Uminom ka ng pills, baka sakaling datnan ka na. Naririnig mo ba sarili mo, Leo? Sinasabi mo bang patayin ko ang anak natin? Dugo pa lang naman yan. Di pa yan buo. Kaya pwede pang agapan. Ha? Seryoso ka talaga? Anak mo to, Leo! Anak natin! Ba't di ka kasi nag-iingat? Sana maaga pa lang sinabi mo na sa akin na paubos na pala yung pills mo. Ba't ba sa akin mo sinisisi lahat? Ako lang ba gumawa nito? Nabuntis ko ba sarili ko? Ang sinasabi ko lang, sana maaga pa lang sinabi mo nang paubos na pala yung pills mo para nagawan ko ng paraan na makabili. Tingnan mo ngayon yan. Hindi ba pwedeng matuwa ka na lang na magkakaanak na tayo? Yun nga ang iba dyan, gustong-gusto magkaanak pero hindi sila binibiyayaan. Tapos ikaw, hindi ka pa masaya na magkakaanak ka na? Dahil hindi pa nga ako handa, girlie. Ba't bang kulit mo? Construction worker lang ako. Saan ako kukuha ng pambahid mo sa ospital kung sakali? Sa ating dalawa nga lang, halos kulang ang sweldo ko eh. May mga binabayaran pa tayong kuryente at tubig. Di ka ba nag-iisip? Oo na! Sige na, kasalanan ko na! Okay ka na? Pero kahit ano pang sabihin mo, itutuloy ko ang pagbubuntis ko. At paano mo gagawin yun? Baka nakakalimutan mo. Ako ang nagtatrabaho. Ano bang magagawa mo para palakihin ng batang yan? Gagawa ako ng paraan. Pero hindi ko ipapalaglag ang anak ko kagaya ng gusto mong mangyari. Magsimba ka, Leo. Baka sakaling kilabutan ka sa mga sinabi at naisip mong gawin sa anak natin. Anong sinabi mo? Bakit? Ano mga akala mo sa akin? Demonyo? Ayusin mo lumalabas sa mukha mo, girlie ah. Baka di kita matansya. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Ha? Sasaktan mo ako? Dinispatsahin mo rin ako? Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Pero wag mo sabihin sa akin na di kita pinagsabihan ha. Di hingi ako ng tulong sa mama mo. Total gusto na rin naman niya magkaapo. Sigurado ako matutuwa siya pag nalaman niyang buntis ako. Wag na wag kang magkakamaling lumapit sa kanila, girlie. Ano? Palalabasin mong wala akong kwentang ama? Bakit? Hindi ba? Kasasabi mo nga lang kanina na hindi ka pa handa, di ba? Hindi ka pa pala handa magkaanak, di sana ikinalma mo yung alaga mo. Baka nakakalimutan mo, girlie. Kusa ka ring bumuka ka at nagpagamit sa akin. Pero kasalanan mo kasi di ka nag-ingat. Bastos ka! Paano mo nasasabi sa akin ang mga salitang yan? Asa na yung Leo na minahal ko? Yung Leo na gentleman, mabait at sinabing hindi ako pababayaan. Bakit? Ikaw ang nagsimula ng gulong to. Malinaw sa'yo na ayaw ko pa magkaanak. Wala na tayo magagawa, Leo. Andito na to eh. Hindi ba pwedeng tanggapin mo na lang? Bahala ka sa buhay mo. Pero wag mong asahan na tutustusan ko yung pagbubuntis mo. Papadudot matapos akong maiwang tulala sa sala, ay napaisip ako kung tama bang iniwan ko ang pamilya ko para kay Leo. Ibang-iba ang Leo na kaharap ko ng mga oras na yon. At tila ba ibang tao na siya sa paningin ko.
Halos madurog ang puso ko sa mga sinabi niya sa akin, Papa Dudut. Sa pakiramdam ko ay nanliliit ako sa paraan ng panlalait niya sa akin. Pero mas masakit ang malaman na hindi ito masaya na magkakaroon na kami ng anak. Alam ko namang hindi pa siya handa at ayaw niya pa na magkaroon kami ng anak, pero hindi ko inaasahan na ganon katindi ang magiging reaksyon niya sa kaalamang buntis ako. Naisip ko nga na ibang tao lang siya na nagpapanggap na si Leo, pero napaka-imposible naman nun. Ang Leo na nakilala ko ay may respeto sa kahit na sino, mabait, maginoo, mapagmahal at maalaga. Mahaba ang pasensya na kahit magkamali ako ay iniintindi niya ako at sasabihing nangyari na ang nangyari at hayaan na lang namin. Taliwas sa Leo na kausap ko ng mga oras na yon, na tila sarado ang utak niya kahit ipaintindi ko sa kanya na wala na akong magagawa kung buntis ako dahil pareho naman kami ang may gawa noon. Pero pilit niyang isinisisi sa akin na ako ang may kasalanan kung bakit nangyari yon. At habang lumalaki nga ang tiyan ko ay hindi lang yon ang naging pagbabago sa kanya, Papa Dudut. Naging lasenggero na rin si Leo. At halos gabi-gabi na nga siyang lasing kung umuwi, kaya naman madalas na kaming mag-away. Hoy! Sandukan mo ako. Kakain ako. Ano ba naman yan, Leo? Lasing ka na naman. Isang linggo ka ng ganyan. Ano bang pakialam mo? Sino ka ba? Asawa ba kita? Hindi mo ako asawa pero nanay ako na magiging anak mo. Paalala ko lang, baka kasi nakalimutan mo. Ikaw na naman may gusto magkaanak tayo eh. Ako, ayoko. Narinig mo? Ayoko! Pues wala ka na magagawa kasi buntis na ako. Ang sabihin mo, sinadya mo talaga magbabuntis sa akin para mapikot mo ako. Siguro, natatakot ka iwan kita, no? Sa'yo pa talaga nang galing yan? Eh di ba ikaw tong iniiwanan ng mga nakakarelasyon mo? Bakit ka kaya nila iniiwan? At anong gusto mong palabasin? Ha? Siguro, iniwan ka nila kasi nalaman nila kung anong klaseng tao ka. Bakit? Anong klaseng tao ba ako? Sige nga, baka nakakalimutan mo. Kusa kang sumama sa akin. Di kita pinilit. Utu-utu ka kasi. Binola-bola ka lang, nagpabilog ka naman. Alam mo, ayoko na. Sawang-sawa na ako makisama sa'yo. Sige! Sino tinakot mo? Bakit? Sa tingin mo ba, tatanggapin ka pa ng pamilya mo dahil sa ginawa mong pakikipagtanan sa akin? Mag-isip ka nga. Sa tingin mo ba mabubuhay ka nang wala ako? Hindi, girlie. Hindi. Wala ka nang ibang mapupuntahan kundi sa akin lang. Baliw ka na sa kakainom mo ng alak. Lahat ng alak na naiinom mo, sinira na ang utak mo. Matagal na akong baliw. Ngayon mo nga lang nalaman. O ano? May sasabihin ka pa? Kung ako sa'yo, manahimik ka na. Wala ka na rin namang silbi sa akin bukod sa tagalinis sa tagaluto ko. Sino ba namang gaganaan makipagtalik sa'yo kung para kang nakalunok ng pakwan sa laki ng tiyan mo? Bastos ka talaga! Ano bang akala mo sa akin? Para usan? Bakit? Hindi ba? Kaya nga kita sinama rito eh. Kaso ano pang silbi mo sa akin ngayon? Tingnan mo nga yung tiyan mo. Ang laki na oh. Hayop ka! Hayop! Kakarmay ka sa ginagawa mo sa akin! Aray, ang tiyan ko. Huwag mo nga akong dramahan dyan. Kasalanan mo yan. Sumama-sama ka kasi sa akin nang hindi mo man ako kinikilalang mabuti. Oo! Nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo! Kasi hindi ka mabuting tao! Hayop ka! Demonyo! Demonyo talaga ako! At nandito ka na sa impyerno kasama ako! Aalis ako rito at hindi mo ako mapipigilan! Eh di umalis ka!
Sa tingin mo ba may mukha ka pang iharap sa pamilya mo? Pinili mo nga ako kaysa sa kanila, di ba? Na pinagsisisihan ko! Huli na ang pagsisisi mo, girlie. Kung ginamit mo lang sana yung utak mo, wala ka sana sa ganitong sitwasyon. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan? Masakit bang malaman ang katotohanan? Di ka kasi nag-iisip eh. Ilang buwan mo pa lang ako nakilala, sumama ka agad sa akin. May araw ka rin. Maghintay ka lang sa karma mo. Ang tagal ko nang iniintay ang karma ko pero takot yata sa akin. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin siya dumarating. Kaya sa tingin mo ba, matatakot ako sa karma? Demonyo ka talaga! Ikaw ang demonyo, tanga! Papa Dudut, tumagos lahat sa akin ang mga sinabi ni Leo. Pakiramdam ko ay tama siya na kasalanan ko ang lahat kung bakit ako napunta sa sitwasyong yon. Kung hindi sana ako kaagad nagtiwala sa kanya ay hindi mangyayari ang lahat ng yon sa akin. Gusto kong magsisi dahil pinili ko si Leo kesa sa sarili kong pamilya. Tama rin siya sa sinabi niyang wala na akong mapupuntahan. Alam kong galit na sa akin ang pamilya ko at paniguradong hindi na sila mag-aabalang hanapin ako dahil yon ang nilagay ko sa sulat na iniwan ko sa kanila. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila at sabihing nagkamali ako pero hindi ko alam kung mapapatawad pa ba nila ako. Noong ko naramdaman ang sobrang pangungulila sa pamilya ko at noong ko ring naramdaman na ang hirap palang mapunta sa lugar na wala kang kahit na isang kakampi at walang pwedeng tumulong sa iyo. Lumipas pa nga ang ilang linggo ay palala ng palala ang pag-aaway namin ni Leo kapag lasing siya at nagsimula na rin siyang pagbuhatan ako ng kamay. Sa kabila ng pagbubuntis ko ay nagagawa niya pa rin akong saktan pero nagpapasalamat na lamang ako sa Diyos na hindi niya dinadamay ang anak ko. Nariyan kasing nasasapak niya ako o kaya naman ay nasasampal sa bibig kapag hindi niya nagugustuhan ang mga sinasabi ko. Halos mapuno na nga ako ng mga pasa sa katawan pero masyadong maingat si Leo. Kaya naman kapag may mga pasa ako ay hindi niya ako pinapayagang lumabas ng bahay at kung lalabas man ako ay pagsusuotin niya ako ng mahahabang damit para maitago ang mga pasa ko. Pero kapag mukha ko naman ang may ebidensya ng pananakit niya ay talagang binabantayan niya ako sa takot na baka magsumbong ako. Sa totoo lang ay ilang beses ko nang naisipang magsumbong sa barangay at sa mga magulang niya tungkol sa pananakit niya sa akin pero natatakot ako na totohanin ni Leo ang banta niya sa akin na idadamay niya ang anak ko kapag nagsumbong ako. Kaya naman nanatili akong pipi sa mga nangyayari sa akin sa takot na mapahamak ang anak ko. Papa Dudut, isang gabi nga ay hindi na naman umuwi si Leo na ipinagpasalamat ko dahil sa wakas ay mapapahinga ang katawan ko sa pananakit niya sa akin. May mga panahon kasi na hindi ito umuuwi at hindi ko na binalak pang alamin kung saan siya natutulog o tumutuloy dahil panigurado ay nag-iinom lamang ito. Ang importante lang sa akin ay ang magkaroon ako ng kapayapaan ng isip kapag wala siya. Pero hindi ko inaasahan na ang gabing yon din ay ang gabing manganganak ako. Bigla na lang kasing pumutok ang panubigan ko at nagsimula na akong makaramdam ng paghilab ng tiyan. Alam kong kabuuanan ko na pero malayo pa yon sa petsang sinabi sa akin ng doktor. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Wala si Leo at hindi ko alam kung paano ko siya hahagilapin. Hindi ko rin magawang tumayo dahil sa sobrang sakit ng tiyan at balakang ko. Wala rin akong cellphone dahil hindi ako pinayagan ni Leo na gumamit noon. Pero dahil natatakot ako na sa bahay manganak, ay pinilit kong tumayo habang sapo ko ang aking tiyan sa balakang. Dahan-dahan ako naglakad palabas at nagtungo sa kapitbahay namin
nakakilala ng mga magulang ni Leo. Nagulat pa nga mga ito nang makita ang kalagayan ko pero agad din naman akong dinaluhan at tinulungan. Sinabi ko na lang sa kanila na baka pwede nilang tawagan si Tita Lilian, na nanay ni Leo, at agad nila itong tinawagan pero nagpresenta na sila na dalhin muna ako sa ospital. Papadudod, hindi ko na alam kung papaano kami nakarating ng ospital. Naramdaman ko na lamang ang paglapat ng likod ko sa malamig na kama ng labor room at ang tanging naririnig ko lamang ay ang boses ng doktor na nagsabing umire lamang ako ng mahaba. Hanggang sa tuluyan na akong mapaiyak nang makarinig ako ng malakas na iyak ng sanggol. Iyak yon ng anak ko. Ang nagsisilbing liwanag at tanging pag-asang pinangahawakan ko para magpatuloy pa rin sa buhay. Mas lalo pa akong napaiyak nang ilapit nila sa akin ang anak ko at padapang ipinatong sa dibdib ko. Napakaliit niya at gustuhin ko mang yakapin siya ng mahigpit. Ay alam kong hindi pwede pero tahimik akong umusal ng pasasalamat sa Diyos dahil naisilang ko ng maayos ang anak ko. Matapos kong manganak ay agad din akong inilipat sa OB ward, samantalang ang anak ko naman ay dinala nila sa nursery. Nabutan ko si Tita Lilia na nakaupo sa kamang paglilipatan ko at halata sa mukha niya ang pag-aalala. Nagulat ako nang tawagan ako ng kumari ko. Bakit silang nagdala sa'yo rito sa ospital? Nasaan ba si Leo? Ano po kasi? Ano? Magsalita ka, girly! Hindi po kasi umuwi si Leo. Pero alam ko po na nandun lang siya sa mga barkada niya nakikipag-inuman. Halos gabi-gabi nga po siya nakikipag-inuman eh. Sus Mariosep! Alam niyang kabuanan mo na pero hindi ka pa rin niya binantayan ng maayos? Kung alam ko lang na ganyan, doon muna kita sa bahay pinatuloy para sana may tumitingin sa'yo. Takot na takot po ako kanina. Hindi ko po alam ang gagawin ko kasi mag-isa lang ako. Wala si Leo kung kailan kailangan ko siya. Ay, hayaan mo't pagsasabihan ko ang batang yan. Isa na siyang ama kaya dapat lang kayong mag-ina ang pagtuunan niya ng pansin. Hindi alak at mga kabarkada niya. Salamat po tita kasi kahit hindi niyo po ako kaano-ano, tinanggap niyo kami ng anak ko. Alam mo girly, maayos kang humarap sa amin. Kaya maayos din kitang pakikitunguhan at alam ko namang mabuti kang bata. Ang totoo po niyan, hindi po talaga alam ng mga magulang ko na nandito ako. Di po nila alam na nagkaanak na ako. Pero ang sabi mo sa amin, may basbas ka ng mga magulang mo na sumama sa anak ko. Sorry po kung nagsinungaling ako. Pero tumakas lang po ako sa amin. Nakipagtanan po ako kay Leo. Mahabaging langit! Kung ganun siguradong nag-aalala na sa iyong mga magulang mo. Ang pamilya mo. Bakit ba kasi kinailangan mo pang tumakas? Siguro naman maiintindihan ka ng mga magulang mo kung nagpaalam ka sa kanila ng maayos. Ina ako at hindi ako mapapakali kung alam kong malayo sa akin ang isa sa mga anak ko. Hindi po nila ako papayagan dahil istrikto po sila. Natakot po ako noon na baka paghiwalayin nila kami ni Leo kaya po sumama ako sa kanya rito sa Cavite. Pero may anak na kayong dalawa ni Leo. Siguro naman ay babasbasan na nila ang relasyon ninyong dalawa. Alam kong matutuwa sila kapag nalaman nilang may apo na sila sa'yo. Hindi po ganun kadaling kumbinsihin ang mga magulang ko eh. Baka nga po itakwil na nila ako. Tutulungan kitang makipag-usap sa kanila kung gusto mo. Magulang sa magulang. Hindi na po. Bala ko na rin naman po makipaghiwalay kay Leo. Ha? Pero bakit? Dahil ba napapadalas ang pakikipag-inuman niya? Ay kakausapin ko siya. Wag na po. Ako na lang po ang bahalang kumausap sa kanya. Marami rin po akong gustong sabihin. Pero wag mo naman sanang hiwalayan ng anak ko dahil lang napapadalas ang pag-inom niya. Sa totoo lang, ikaw lang ang babaeng nagtagal sa anak ko. Kaya nasisiguro kong mahal ka niya. Sa ngayon, naiimpluwensyahan lang siya ng mga barkada niya. Ganun po ba yun? Bakit? May nakakatawa ba? Wala naman po. May naalala lang po ako. O siya,
Tinawagan ko nga pala si Leo kanina na sumunod dito para may magbantay sa'yo. Hindi ako pwedeng mapuyat at baka tumaas na naman ang presyon ko. Salamat po. Magpahinga ka na muna habang hinihintay natin si Leo. Opo. Okay ka lang ba kung iiwan muna kita rito? Oo naman po. Hindi naman ako magtatagal. Bibili lang ako na makakain natin. Babalik din ako agad. Papa Dudut, gustong gusto ko nang sabihin kay Tita Lilian kung paano ako tratuhin ng anak niya. Pero sa nakikita kong tiwala nito sa anak ay tiyak na hindi ito maniniwala sa akin. Kung sakali dahil sino nga lang ba ako? Hindi naman nila ako kaano-ano, nagsinungaling na ako ng isang beses sa kanila kaya paano pa sila magtitiwala sa akin kung sakaling magsumbong ako. Baka isipin nila ay sinisiraan ko lamang si Leo at kung magsumbong man ako ay siguradong itatanggi niya yon. Ang naisip ko lamang ng mga oras na yon ay pakiramdaman ang buong paligid ko at magplano ng mga dapat gawin para makaalis ako sa poder ni Leo. Dahil hindi rin naman ako pwedeng basta-basta na lamang mag-decide, lalo na at may anak na akong dapat isaalang-alang. Hindi ako pwedeng gumawa ng hakbang na maaaring ikapahamak namin, lalong-lalo na ng anak ko. Lumipas nga ang buong magdamagay walang Leo na dumating sa ospital. Halata na rin kay Tita Lilian ang antok sa pagbabantay sa akin. Sinabihan ko nga siya na iwanan na lamang niya ako para makapagpahinga siya. Pero tumanggi siya at baka raw may kailanganin ako o kaya ang apo niya ay walang mag-aasikaso sa amin. Nainis lamang siya sa anak niyang si Leo dahil hindi niya raw ito pinalaking iresponsable at pabaya. Talaga namang napakataas ng tingin niya kay Leo na akala niya ay hindi ito makagagawa ng masama. Mas pinili ko na lamang na manahimik dahil anumang sabihin ko ay maaari nilang gamitin laban sa akin. Sabi ko na lamang sa sarili ko noon kapag naka-recover na ako at kaya na ng anak ko na magbiyahe ay doon ako gagawa ng hakbang para isumbong ang pananakit na ginagawa sa akin ni Leo. At kinabukasan nga ay dumating na rin siya na halatang may hangover pa at nakasimangot na tumingin sa akin na para mang hindi siya masayang makita ako. Ano po, Ma? Buti naman at dumating ka na. Alam mo bang kagabi ka pa namin hinihintay? Pagod kasi ako sa trabaho kaya nakatulog na ako kagabi. Iidlip lang sana ako kaso nagtuloy-tuloy yung tulog ko. Pagod sa trabaho o lasing? Lasing? Anong lasing? Ano? Ba't di ka makasagot? Huwag kang tumingin kay Gerly, akong kausap mo. Okay, lasing ako kagabi. Pero di ko naman kasi alam na manganganak na siya. Leo, kabuanan ni Gerly kaya dapat lagi kang nakaalalay sa kanya. Lagi ka dapat nakabantay. Kagaya niyan, may emergency, nasaan ka? Ayon, nakikipaglaklakan ng alak sa mga barkada mo. Tatay ka na, magulang ka na. Alam mo na sana ang prioridad mo sa buhay. Pinabayaan kitang magsarili dahil ang sabi mo sa akin, kaya mo nang buhayin ang sarili mo. Pinakita mo sa akin dati na responsable ka. Pero nung malalaman ko na pinabayaan mong mag-isang asawa mo kahit alam mong kabuanan na niya. Ganito ba ang pagiging responsable, Leo? Ay, okay, sorry. Di na mauulit. Dapat lang! Hindi ka na bata. May anak ka na. Oo na po. Sinasermonan nyo na naman ako eh. Ngayon lang naman ako nag-inom. Umayos ka, Leo, ha? Isusumbong talaga kita sa tatay mo. Wag naman, Ma. Di na nga ako uulit eh. Dapat lang. O siya, sige. Ikaw nang bahala kay Gerly at uuwi na ako. Parang sumasakit na naman yata ang bato ko eh. Sige po, ingat kayo. Salamat sa pagbantay kay Girly. Dadaan muna pala ako ng nursery. Sisilipin ko ang apo ko. Anong sinabi mo sa mama ko? Nagsumbong ka, no? Sinabi ko lang naman sa kanya kung nasan ka. Eh di nagsumbong ka nga. Ako ba talaga sinusubukan mo? Bakit pa ang laki ng galit mo sa akin? Okay naman tayo dati ah. Wala rin akong ginawang kasalanan sa'yo. Wala nga. Pero di ko ginusto na magkaanak sa'yo. Hindi mo ba talaga matatanggap yung anak natin? Ay, ilang beses ko bang uulitin sa'yo? Ayoko ng anak.
Saan tayo ngayon kukuha ng pambayad dito sa ospital? Pambili pa ng gatas at diaper niyan. Di ka na nga nakakatulong sa akin. Nagdagdag ka pa ng problema. Eh di pabayaan mo na lang kaming umalis. Para wala ka ng problema. Ba't ano? Magsusumbong ka? Wala akong balak na magsumbong. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Eh ginawa mo na nga. Sinumbong mo ako sa nanay ko. Pero wala akong sinabi sa kanya tungkol sa pananakit mo sa akin. Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi, wag mo nang asahang makikita mo pa ulit ang anak mo. Huwag mo siyang idamay dito. Wala siyang kasalanan. Kaya nga kung mahal mo ang anak mo, itiko mo yung bibig mo. Oo, hindi ako magsasalita. Pangako wala akong pagsasabihan na kahit sino. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Alis ako. Maayos ka rito. Saan ka pupunta? Maghahanap ng pambayad dito sa ospital. Kahit gusto kitang iwan na lang dito, hindi pwede. Baka mamaya magsumbong ka pa. Tandaan mo, kayang-kaya kong ilayo yung anak mo sa'yo. Kaya manahimik ka. Oo, pangako, hindi ako magsasalita. Papa Dudut, hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko ng mga oras na yon sa mga banta sa akin ni Leo dahil alam ko na hindi ko kakayanin kung mawawala sa akin ang anak ko. Kung kinakailangang manahimik at magtiis ako sa pananakit niya sa akin ay gagawin ko. Kung yun lang ang tanging paraan para makasama ko ang anak ko. Handa akong isakripisyo ang lahat para sa kanila dahil siya na lamang ang natatanging pag-asa ko para magpatuloy at kayanin ang lahat ng pagsubok pa na darating sa buhay ko. Dahil sa anak ko ay nagkaroon ako ng dahilan para magpursige at maging matapang. Lalo pa at ako na lamang ang maaasahan niya dahil hindi rin naman siya kinilalang anak ni Leo. Samantala sa ospital ay mataman akong naghihintay sa pagdating ni Leo para makauwi na kami. Pero habang lumilipas ang bawat oras ay mas tumitindi ang kaba ko. Naisip kong baka iniwan na ako roon ni Leo at itinakas na niya ang anak ko. Hanggang sa pumasok ang isang nurse sa aking kwarto karga ang isang sanggol na alam kong ang anak ko. Walang mapaglagyan ang saya ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Babae ang anak ko at napaka-cute. Nawala lahat ng agam-agam ko na masilayan ko ang anak ko. Totoo nga na ang anak ang siyang magiging lakas ng isang magulang. Dahil yon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Habang kasama ko nga ang anak ko ay hindi ko namalayan ang mabilis na pagtakbo ng oras maliban na lang kapag nagutom ako. Buti na lamang at kahit papaano ay may mga tinapay at kape na iniwan si Tita Lilian para pantawid ko. Halos 3 araw kami ng anak ko sa ospital at hindi ko alam kung susunduin pa ba kami ni Leo. Pero nasagot ang mga katanungan ko nang sa wakas ay dumating na siya. Kasama ang kanyang kapatid na babae. Agad itong nagpahid ng alkohol sa kamay at braso saka nagpaalam sa akin kung pwede raw ba niyang buhatin ang anak ko. Pumayag naman ako dahil alam kong marunong naman siyang humawak ng sanggol. Natuwa akong pinagmasdan siya habang karga ang anak ko at isinasayaw-sayaw habang si Leo naman ay hindi nag-aksaya ng panahon para silipin man lang ang anak namin. Bilang nanay ay masakit para sa akin yon dahil magkasama namin siyang binuo. Dapat ay magkasama rin namin siyang aalagaan, mamahalin at palalakihin. Pero dahil walang balak na kilalanin ni Leo ang anak namin ay ako lamang ang mag-aaruga sa anak ko. Nagising ako sa matinding pag-iisip nang magsalita si Leo at sinabing wala siyang nahanap na pera para pambayad sa ospital. Hindi rin daw siya napahiram ng amo niya dahil may bali pa siya. Kaya naman ang kapatid na lamang daw muna niya ang magbabayad ng hospital bills sa kondisyon na kahit paano ay uhulog-hulugan namin yun ni Leo. Hanggang sa mabayaran namin yon ng buo. Nagpasalamat ako ng husto sa kapatid ni Leo, Papa Dudut. At nangako ako na babayaran ko siya at sinabi niyang hindi naman siya nagmamadali. Ang importante lang daw ay unti-unti kong mabawasan ang utang namin sa kanya, Papa Dudut.
Kahit siguro sabihing napakasama ng trato sa akin ni Leo, ay meron naman siyang pamilya na maayos ang trato sa akin. Tinanggap nila ako at ang anak ko ng buo, bagay na hindi niya magawa para sa akin. Alam kong huli na para magsisi pa ako sa maling desisyon na nagawa ko. Kaya naman tinanggap ko na lamang ang kapalaran ko. Dahil kung hindi dahil siguro kay Leo ay hindi ako magkakaroon ng isang anghel. Sa dami ng maling nangyari sa buhay ko ay anak ko ang nag-iisang tama. Nang ma-discharge ako ay basta na lamang kaming iniwan ni Leo sa bahay at walang paalam na lumayas na naman at nasiguro kong sa barkada na naman ang punta niya. Sa totoo lang ay naisip kong magiging daan ang anak namin para bumalik kami sa dati. Dahil magkakaroon na siya ng inspirasyon. Dahil sino bang ama ang kayang tiisin ng anak niya? Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Naging mas komplikado ang sitwasyon namin nang magkaanak na kami. Kung dati ay isang gabi lamang kung hindi umuwi si Leo, ay inabot na ito ng halos 3 gabi at sa bahay ito ng barkada natutulog. At dahil nga bagong panganak ako noon ay nahirapan akong kumilos. Lalo pa at natatakot ako na baka mabinat ako. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon at awang-awa ako sa sarili ko, lalo na sa anak ko na ni minsan ay hindi man lang kinarga ng kanyang ama. Hirap na hirap ako ng panahon na yon dahil hindi ko rin magawang bumili o magluto ng pagkain dahil nga bagong panganak lamang ako. Gusto ko sanang magluto ng kakainin pero hindi ko naman magawang tumayo dahil masakit ang sugat ko. Pakiramdam ko pa ay may babagsak na kung ano sa ari ko kapag tumayo ako. At isang gabi nga ay naging mas mahirap pa ang mahirap ko ng sitwasyon nang umuwi ng lasing si Leo at naghahanap ng makakain. Pagkain! Kakain ako! Ano ba yan, Leo? Anong oras na oh? Huwag kang maingay. Baka magising yung anak natin sa ingay mo. Wala akong pakialam. Takpan mo yung tenga niya para wala siyang marinig. Paghain mo ako. Kanina pa ako gutom. Wala na tayong pagkain. Hindi ka naman nag-iwan ng pambili. Tsaka hindi ko pa kayang kumilos at baka mabinat ako. Baka duguin daw ako ng gusto pag tayo ako ng tayo. Ano? Nangangatwiran ka ba talaga? Nahihirapan kasi akong tumayo. Hindi pa naman kasi masyado magaling tong tahi ko. Wisit! Wala ka na kang silbi, pabigat pa kayo ng batang yan sa akin. Teka lang ha, baka nakakalimutan mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito pa ako at nagtitiis na makisama sa'yo. Ah, ganon! Ano? Rico! Matabang ka? Ang tiyan ko. Yan ang napapala ng mga babaeng di alam ang lugar nila sa bahay na to. Isa pang maling sagot mo sa akin ha. Di lang sampalat suntok sa tiyan ang aabuti mo. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Sa amin ang anak mo. Anak ng tokwa naman, girlie. Di ka ba nagsasawa kakatanong mo sa akin yan? Simple lang naman ang sagot ko. Ayoko ng anak. Isaksak mo yan sa kokote mong maliit. Kung ayaw mo sa bata, hayaan mo na lang siya sa akin. Paalisin mo na lang kami rito. Total pabigat lang din naman kami sa'yo. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Mabubulo ka na rito sa ayaw at sa gusto mo. Hayop ka talaga! Ayoko na! Gusto ko na makipag-iwalay sa'yo! Demonyo ka! At saan ka pupunta? Sa pamilya mo? Itinakwil ka na naman ngayon. Wala nang tatanggap sa'yo. Pasalamat ka nga at pinagtsatsagaan ko kayong dalawa kahit wala naman ako mapapala sa inyo. Pagsisisihan mo lahat ng ginawa mong to sa amin ng anak ko. Hindi man ngayon pero Jack na may karma naghihintay sa'yo. Ah, talagang sumasagot ka pa ha? Ito tandaan mo ha. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Pero hindi mo dadalhin yung bata. Ako may karapatan sa kanya dahil kaya ko siyang buhayin. May trabaho ko. Eh ikaw, ano bang kakayahan mo para buhayin ang batang yan?
Wala kang trabaho eh. Hindi ko iiwan sa'yo ang anak ko! Tingnan ko lang kung hanggang saan ka dadalhin ang tapang mo. Matapos ang pagtatalo naming yon, Papa Dudut, ay ilang araw na namang hindi umuwi si Leo. Minsan nga ay naiisip ko na baka may iba na siya. Pero at the same time ay hiniling ko na magkaroon na nga para makalimutan na niya kami ng anak ko at ma-divert ang atensyon niya sa iba. Isang araw nga ay nabigla ako sa pagdalaw ni Tita Lilian at may dalang mga prutas. Nagpasalamat naman ako pero hindi nakaligtas sa paningin niya ang buong paligid ng bahay at agad niyang hinanap si Leo. Ang sabi ko ay nasa trabaho ito pero parang hindi siya naniwala sa sinabi ko. Nasa ganung kaming pag-uusap nang biglang dumating si Leo at nabigla rin pagkakita sa kanyang ina. Pinagalitan na naman ni Tita Lilian si Leo at nauwi sa pagtatalo yon. At sobrang tuwa ko nang sabihin niya na doon muna kami ng anak ko sa kanila tumuloy. Para na rin daw may titingin at magbabantay sa amin ng maayos, lalo pa't lagi raw akong naiiwang mag-isa sa bahay ni Leo. Pumayag naman po ito pero pinagbantaan pa ako at nagbilin na huwag daw akong magkakamaling magsumbong sa kahit na sino sa pamilya niya kung ayaw ko raw na hindi ko na makita pa ulit ang anak ko. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang plano niya sa anak ko kung sakali. Pero ayaw ko nang isipin yon dahil nangako ako sa sarili ko at sa anak ko na kahit na anong mangyari ay magtitiis ako hanggang sa kaya na naming umalis sa poder ng walang hiya niyang ama. Nang makarating na nga ako sa bahay ni Tita Lilian ay nanatili akong pipi sa tunay na sitwasyon ko kasama si Leo. Minsan naiisip kong humingi ng tulong sa pamilya ko para makaalis na ako sa poder ni Leo. Pero alam ko sa sarili ko kung ano ang sasabihin nila sa akin, kaya naman pinili kong magtiis alang-alang sa anak ko. Nilibang ko na rin ang sarili ko, Papa Dudut, para kahit papaano ay makalimutan ko ang kalagayan kong yon. Ginawa kong inspirasyon ng anak ko para magpakatatag. Lalo pa at na-realize ko na sobra akong nabulag ng pagmamahal. Ni hindi ko man lang muna kinilalang mabuti ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat-lahat. Sa pananatili ko sa bahay ng nanay ni Leo ay masasabi kong hindi nila ako itinuring na iba. Kung tutuusin nga ay sila ang nagpuno ng pagkukulang ni Leo. Inalagaan nila ako ng husto. Pati na rin ang anak ko at sobra ako nagpapasalamat sa kanila. Pero wala silang kahit na anong ideya tungkol sa pananakit ni Leo sa akin. Papa Dudut, mabilis lang na lumipas ang 2 buwan. Nagkaroon agad ako ng mga kakilala sa lugar na yon dahil sa madalas kong paglabas ng bahay sa tuwing paaarawan ko ang anak ko. At isa na roon si Gabriel na naging matalik ko na rin kaibigan. Good morning, girlie. Good morning din, Gab. Kala ko di kayo lalabas ngayon. Mag-aalas 8 na eh. Tinanghali kasi ako ng gising eh. Pinuyat ka na naman ba ng cute na baby na to? Oo, iyak ng iyak kagabi eh. May kabag kasi. Pero ngayon, okay na ba siya? Oo, okay naman na. Pinahira naman ni Tita Lilia ng mansanilya kagabi. Mabuti naman kung ganun. Ang hirap kaya pag baby ang may sakit. Kasi di naman sila nakakapagsalita kung ano masakit sa kanila. Sinabi mo pa. Mangiyak-ngiyak na nga ako kagabi. Paano ayaw niyang tumigil sa pag-iyak? Hindi ko naman alam ang gagawin ko. Ay, kung pwede nga lang nailipat sa akin yung sakit na nararamdaman niya, ginawa ko na. Oo nga. Ganyan ang sinasabi ng lahat ng mga magulang. Alam mo, sa nakikita ko sa'yo, magiging isang mabuting nanay ka. Talaga ba? Hindi ko nga alam kung paano ba maging mabuting ina kasi hindi naman ako naging mabuting anak. Alam mo naman kung anong ginawa ko, di ba? Sige, sabihin na nating may mali ka. Ang mali mo lang naman nagpadala ka sa dikta ng puso mo. Hindi mo inisip yung pamilya mo na maaaring magalit sa gagawin mo. At ang mas malala pa, sumama ka sa lalaking hindi mo pa naman lubos na kilala. Gustuhin ko man magsisi. Andito na eh. Wala na ako magagawa para ibalik yung nakaraan.
Tsaka kung di ko siguro nakilala si Leo, baka wala akong baby na sobrang cute. Tama ka dyan. Grabe talaga ang cute ng baby mo. Sarap kurutin eh. Uy, wag naman. Biro lang. Pero maiba ako. Kamukhang kamukha ni Leo itong anak nyo. Photocopy na photocopy. Talaga bang di niya gustong tanggapin na lang tong blessing na dumating sa inyo? Ewan ko ba? Kamukha nga siya ni Leo, pero hindi naman siya matanggap ng sarili niyang ama. Napag-uusapan na rin naman natin si Leo. Hindi ko man lang siya nakitang dinalaw kayo. Naikwento ko na sa'yo, diba? Malamang gabi-gabi na lang yung nagpapakalunod sa alak. Napaka-irresponsabling ama. Kung ako siguro nasa posisyon ni Leo, matutuwa ako kasi nagkaroon ako ng anak. Lahat ng bata, regalo mula sa Diyos. Blessing ang pagkakaroon ng anak. Sana pareho kayo mag-isip ni Leo. Pero hindi eh. Kailangan ko na lang sigurong tanggapin kung ano man na magiging kapalaran ko. Ako naman ang nagdesisyon nito eh. Kaya ako ang may kasalanan. Huwag mo isisi lahat sa sarili mo. Di mo naman ginusto na ma-inlove sa taong katulad ni Leo eh. Pero sa totoo lang, hindi ako makapaniwala nung una sa mga kwento mo tungkol sa kanya. Kilala kasing napakabait na tao niyan eh. Kahit nga kaaway, wala. Kasi ang husay makisama. Pero hindi naman kayo ang araw-araw na nakakasama ni Leo sa iisang bubong. Kaya wala kayong alam sa tunay niyang ugali. Ayun nga. Kaya nga ayoko rin magsalita ng tapos. Nag-aalala lang ako para sa aming dalawa ng anak ko. Oo, mabait ang pamilya ni Leo pero paano kung magsawa sila? Di ka pababayaan ng mga yan. Kilala ko sila. Kay Leo lang talaga ako nabigla. Lalo na ako. Akala ko pa naman siya na yung lalaki makakatuluyan ko at makakasama habang buhay. Pero makikisama ka pa ba sa kanya? Sabi mo nga sinasaktan ka niya. Wala naman akong choice, Gab. Wala akong ibang pupuntahan. Wala na akong mukhang mayaharap sa pamilya ko. Ito tayong kaibigan lang. Matagal na panahon na rin naman simula nang umalis ka sa inyo. Siguro panahon na para hanapin mo sila. Sabihin mo sa kanila ang totoong sitwasyon mo. Kasi pamilya mo pa rin naman sila. May karapatan silang malaman kung ano nangyayari sa'yo. Ano mang pagkakamali ang nagawa mo, mapapatawad at mapapatawad ka nila kasi nga, pamilya ka nila eh. Sabihin na natin galit sila sa'yo. Ang mainam mong gawin, harapin mo ang galit nila. Kung pagalitan ka nila, tanggapin mo kasi nagkamali ka. Pero kahit ano man ang sabihin nila sa'yo, hinding-hindi ka nila itatakwil dahil pamilya kayo. Yan payo ko lang naman. Wala naman siguro mawawala sa'yo kung pakikinggan mo ako. Siguradong kapag nalaman nila ang sitwasyon mo, gagawa sila ng paraan para matulungan ka. Maraming salamat, Gab ha. Hayaan mo, maghahanap lang ako ng tamang tiyempo para makausap sila. Paano mo nga pala sila makukontak? Kabisado ko naman ang cellphone number ng mama at ng tita ko. Sige, sabihan mo lang ako. Ipapahiram ko sa yung cellphone ko para makausap mo sila. Kaso, di keypad lang yun ha. Di ko kayang bumili ng mga touchscreen eh. Okay na yun, ano ka ba? Maraming salamat talaga. Papadudot matapos nga ng pag-uusap naming yon ni Gabriel, ay tila ba nabuhayan ako ng pag-asa. Pag-asa na maaari akong makawala sa hawlang binuo ni Leo para sa amin ang anak ko. Kaya naman habang naroroon ako sa poder ng kanyang ina, ay ginawa ko ang lahat para huwag nilang mahalata ang plano kong pag-alis. Nakapagpasya na rin ako na sabihin na sa pamilya ko ang totoong nangyari sa akin. Dahil kagaya nga ng sinabi ni Gabriel, matagal na panahon na ang nakalipas. Handa na akong harapin ang galit nila o kung ano man ang sasabihin nila. Dahil ako naman ang gumawa ng pagkakamaling yon. Lihim ako nagpapasalamat na kahit papaano ay binigyan ako ng Diyos ng isang kaibigan na magpapaliwanag ng aking isip sa katauhan ni Gabriel. Kung hindi ko siguro siya nakilala ay hindi po ako magkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang problemang ginawa ko. Nanatili ako sa poder ng nanay ni Leo dahil na rin sa pakiusap nila na doon na rin binyagan ang anak ko. Pumayag naman ako dahil wala na raw kaming dapat alalahanin ni Leo sa gastos dahil sila na raw ang bahala.
Hindi naman mayaman ang pamilya ni Leo pero may negosyo silang apartment kaya naman kahit na hindi na sila magtrabaho ay may dumarating na pera sa kanila buwan-buwan. Wala rin akong ideya kung nababayaran ba ni Leo paunti-unti ang perang nahiram namin sa kapatid niya dahil wala naman itong binanggit sa akin. Isa pa ay nahihiya rin akong magtanong pero minsan ay tinatanong nila ako kung may problema raw ba kaming dalawa ni Leo dahil madalang lang itong dumalaw sa amin. Sinabi ko naman sa kanila na wala kaming problema at baka sobrang busy lang talaga ni Leo sa trabaho. Hindi na nga sila nangulit matapos ko yung sabihin sa kanila at nagpasalamat naman ako dahil hindi nila kami pinabayaan ng anak ko. Inabot din ako ng halos 1 taon sa poder ng magulang ni Leo, Papa Dudut. At sa pamamalagi ko naman doon ay nakisama ako ng maayos. Tumulong ako sa lahat ng gawaing bahay kahit nga ang ipaglaba sila ay ako ang nagpresenta pero hindi pumapayag si Tita Lilian. Ang sabi nito sa akin ay mag-focus lamang daw ako sa pag-aalaga ng anak ko at wag ko nang alalahanin ang mga gawaing bahay. Nahihiyaman ako ay wala akong nagawa kundi ang sumunod. Doon ko na-realize na wala talagang perpektong pamilya. Dahil sa kabila ng pagiging mabait at maalaga sa akin ng pamilya ni Leo ay siya namang kabaligtaran niya at kung may tawa kong mamimiss kung sakali mang makaalis ako doon ay mamimiss ko ang kabaitan ng pamilya niya sa akin, lalo na sa anak ko. Pero wala na akong magagawa dahil sa nakikita ko kay Leo ay wala na itong pag-asang magbago o mas tamang sabihin na walang balak. Papa Dudut, dumating nga ang first birthday ng anak ko at kagaya ng napag-usapan ay sinabay na rin ang kanyang binyag. Hindi naman magarbo ang handaan pero kompleto sa mga dekorasyon at pagkain. Mabuti nga at umuwi si Leo ng araw na yon at umattend ng binyag. Ang akala ko kasi ay mag-isa lamang akong magulang na pupunta sa simbahan. Marami ring bisita at kasama na roon ang mga kasama ni Leo sa trabaho na sa hula ko ay siya rin kasama niya palagi sa inuman. Hindi ko na lamang sila pinansin at inasikaso na lamang ang mga ninong at ninang ng anak ko na si Tita Lilian ang kumuha pero sinama ko rin bilang ninong ang best friend kong si Gabriel. Naging maayos naman ang okasyon at walang naging kahit na anong problema. Matapos nga ang binyag at birthday ng anak ko ay kinausap ko ang nanay ni Leo. Tinanong ko siya kung pwede na ba akong bumalik sa bahay ni Leo. Total ay malaki na rin naman ang anak namin at kaya ko na rin kumilos. Pumayag naman po ito at hindi tumutol para na rin daw may mag-asikaso sa bahay at sa anak niya. Pero kung magkakaroon man daw ng problema ay huwag akong mahihiyang magsabi sa kanya. Nakukonsensya man ako sa bala ko ay pinilit kong isang tabi yon dahil buo na rin ang pasya ko na makipaghiwalay sa kinakasama kong si Leo na walang ibang inatupag kung hindi ang uminom ng alak. Matapos ko nga na magpaalam kay Tita Lilian ay inayos ko na ang ilan sa mga gamit ko at ng anak ko, saka na ako dumiretso sa bahay ni Leo. Pero ang pag-uwi kong yon ang nagresulta na naman sa matindi naming pag-aaway. Sandali! Anong ginagawa mo rito? Bit-bit mo pa talaga yan. Ano kasi, nahihiya na kasi ako sa mama mo. Ngayon ka pa talaga nahiya? 1 taon mahigit ka nang nakatira ron? Pwede bang papasukin mo muna kami? Ay, buwisit! Talagang pinanindigan mo na hindi kami dalawin doon, no? Bakit? Pumupunta naman ako doon kapag mag-aabot ka ng panggastos sa nanay ko ah. Hindi lang naman panggastos ang kailangan namin. Kailangan ka rin ng anak natin. Alam mo, ang dami mong arte. Pasalamat ka nga kahit pa paano sinusuportahan kita at yung batang yan. Ah, ganun? Kailangan ko pa talagang ipagpasalamat yon? Obligasyon mo naman talaga yun. Ano bang problema mo? Magpasalamat ka na lang na sinusustentuhan ko yung batang yan kahit na hindi ko naman gustong magkaanak. Kung ibang lalaki lang ako, baka pinabayaan ko na kayo eh.
Pinagmamalaki mo pa sa akin yan? Hindi ka nga nagpapakaama sa anak mo? Kaya huwag kang umastang banal ka na sa lagay na yan. Binalaan na kita sa pagsagot-sagot mo sa akin, di ba? Kung ayaw mo masaktan, manahimik ka na lang. Ba't ba kasi uuwi-uwi ka pa rito? Ano? Naghahanap ka talaga ng sakit ng katawan? Ang ayos na ng buhay niyo ron, bumalik ka pa rito. Alam mo, hindi kita maintindihan. Ayaw mo kaming pakawalan pero ayaw mo naman kami makasama rito. Masyado ka magulo. Di ko alam kung normal pa ba yung takbo ng utak mo. Lintik ka! Aray ko! Ay, ang buhok ko! Hindi ka ba naman minamalas? Ang buhok ko! Lumayas ka sa harapan ko! At patahimikin mo yung batang yan! Demonyo ka talaga! May araw ka rin! Pinagbabantaan mo ba ako? Ano bang magagawa mo? Tahanan. Wala kang kakampi rito! Walang tutulong sa'yo! Pwisit! Sinabing patahimikin mo yan eh! Naiirita na ako! Akin na nga yung batang yan! Yuyugyugin ko yan ang tumigil yan sa kakaiyak! Akin na nga yung tiyanak na yan! Ano ba, Leo? Di ka titigil? Titigil mo anak ko! Tumigil ka sabi eh! Hindi siya makahinga! Utang na loob! Bitiwan mo sabi ang anak ko! Hayop ka! Hayop ka! Demonyo ka! Anak natin to, Leo! Wala akong anak! Ilayo mo sa akin yan! At baka magdilim ang paningin ko sa inyong dalawa! Halo-halong emosyon ang naramdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Sama ng loob, takot at galit kay Leo. Hindi ko akalain na magagawa niya yon sa anak namin. Halos magdilim ang paningin ko nang makita ko kung paanong takpa ng malaki niyang kamay ang napakaliit na mukha ng aking anak na walang tigil sa pag-iyak. Patawarin ako ng Diyos pero gustong-gusto kong patayin si Leo ng mga oras na yon, pero pinigil ko ang sarili ko at pinanatiling maliwanag ang aking isipan. Pinaghampas ko na lamang siya hanggang sa ibigay niya sa akin ang anak ko at doon lamang ako nakahinga ng maluwag noong siya ang nasa mga bisig ko na. Naisip kong mali na bumalik pa kami roon at umalis sa poder ng kanyang ina. Papadudot panay ang bulong ko sa aking anak ng salitang patawad. Dahil ako ang nagdala sa kanya sa magulong sitwasyon na yon. Pakiramdam ko ay wala akong kwentang ina dahil hindi ko magawang protektahan ang aking munting anak na wala pang kamalay-malay sa malaimpyernong paligid na kanyang ginagalawan. Doon ko nga mas lalong pinanatag ang loob ko na kausapin ang pamilya ko upang humingi ng tulong. Sinamantala ko noon na wala si Leo at pumuslit ako para puntahan si Gabriel na nakatira lamang sa kabilang baryo. Dahil malapit lang naman ay nilakad ko na lamang bitbit ang anak ko. Napansin niya pa ang pasa sa mukha ko pero hindi siya nagsalita. Nanghiram ako sa kanya ng cellphone at sinubukan kong tawagan ang mama ko. Laking pasalamat ko nang nagring ang number na yon at maya-maya nga lang ay narinig ko ang boses ni mama. Bigla na lamang akong naiyak noong marinig ko ang boses ni mama at panay naman ang kanyang hello na walang kamalay-malay na ako ang tumatawag. Pinilit ko namang ikalma ang sarili ko at ang salitang mama ang tangi kong nasabi. Natahimik noon si mama at tinanong kung ako ba si Girlie at doon na nga ako nagpakilala sa kanya. Inasahan ko na pagagalitan niya ako pero tinanong lamang niya ako kung kumusta na ako. Nasaan ako at hinahanap daw nila ako kung saan-saan. Mas lalo akong napahagulhol ng iyak sa sinabi niya dahil bigla kong naitanong sa sarili ko kung bakit ko nga ba nagawang ipagpalit ang pamilya ko sa isang taong sandali ko pa lamang nakikilala. Habang umiiyak ay buong tapang kong ikinuwento sa kanya ang lahat at awang-awa siya sa naging kalagayan ko. Pero tila gumaan ang pakiramdam ko nang sabihin niyang gagawa sila ng paraan para masundo ako. Binigay ko sa kanila ang address ng bahay ni Leo at ang buong pangalan nito dahil hindi ko alam kung makokontak ko pa sila ulit. Nagbilin din si mama sa akin na wala akong pagsasabihan ng kahit na sino sa balak nilang pagsundo sa akin at bigyan ko lang daw sila ng 1 linggo para maayos lahat ng kailangang ayusin para sa pagsundo sa akin.
Lalo pat hindi raw ganong kadali na sumugod sa isang lugar na hindi raw nila teritoryo. Nagpasalamat naman ako kay mama at higit sa lahat ay nagsorry ako sa nagawa ko, pero ang sabi niya lang ay kakausapin na lang daw niya ako tungkol doon kapag naiuwi na nila ako ng Binangonan. Matapos ko makipag-usap kay mama ay nagpasalamat ako ng husto kay Gabriel, pero wala akong binanggit sa kanya na susunduin ako ng pamilya ko sa takot na makarating yon kay Leo at sa pamilya niya. At isa pa yon ang bili ni mama. Nang araw din na yon ay nagpaalam ako kay Gabriel na babalik na kami sa bahay at baka biglang dumating si Leo at hindi ako maabutan. Hating gabi nga noon, Papa Dudut, ang akala kong tahimik na gabi namin ay nabulabog dahil lasing na namang umuwi si Leo. Nagpanggap akong tulog pero naramdaman ko ang pagtabi niya sa akin at nabigla ako nang maramdaman kong humalik siya sa aking lieg. Hindi ko alam kung bakit bigla ko na lamang siyang naitulak ng mga oras na yon, Papa Dudut. Pakaramdam ko ay nandidiri ako na hindi ko mawari. Idagdag pa ang mabahong amoy ng alak na nagmumula sa kanya. Pero dahil sa ginawa kong yon ay nagalit siya ng husto sa akin, Papa Dudut. Eto naman, sige na. Leo, ano ba? Oh, ano bang problema mo? Ba't mo ako tinulak? Please naman, wag ngayon. Anong wag ngayon? Kailan ka ba natutong tumanggi? Natutulog yung anak natin. Wala akong pakialam. Ang tagal ko naghintay sa'yo tapos sasabihin mo wag ngayon? Ano ba? Sinabing wag ngayon eh. Kahit yun lang naman ibigay mo na sa akin. Konting respeto naman, Leo. Respeto? Inaano ba kita? Binabasos ba kita? Dati naman natin ginagawa ito ah. Iba na ngayon. Hindi pwede kung kailan mo gusto papayag ako. Hindi ako bayarang babae. Ngayon ka ba gumanyan ha? Kung kailan ilang beses na may nangyari sa atin? Ano ba akala mo sa sarili mo? A-virgin ka masyado. Nag-iinarte ka pa eh, gamit na gamit ka na nga. Sino bang gumagamit sa akin? Di ba ikaw? Pagkatapos kong ibigay sa'yo lahat, binuntis mo ko, inanakan, tapos ngayon ganitong gagawin mo sa akin? Sino ba kasing may sabing ibigay mo sa akin lahat? Katawan mo lang naman ang habol ko eh. At kung nabuntis ka man, di ko na kasalanan yon. Ikaw ang nagpabaya. Hayop ka talaga. Nagpauto ka naman sa hayop na katulad ko. Ibinigay mo lahat sa hayop na to. Kung di ka pa naman bobo eh. Alam mo, paulit-ulit na lang tayo. Wala ka na bang ibang isusumbat sa akin kundi yan? Ba't di ka na lang manahimik dyan at ibigay mo na lang kung anong gusto ko? Baka sakaling matuwa pa ako sa'yo. Hindi! Manigas ka! Tapang mo na! Sa tingin mo ba kaya mo ako? Handaan mo! Wala ka na ibang pupuntahan! Hindi ka makakaalis dito hanggat di ko sinasabi! Leo! Girlie! Sorry, di ko sinasadya! Lumayo ka sa akin! Huwag mo ko mayakap-yakap! Baliw ka na! Baliw! Sira ulo! Manahimik ka! Pagbabayaran mo lahat ng to! Ano? Magsusumbong ka? Subukan mo! Kung gusto mong hindi mo na makitang humihinga yung anak mo! Hayop ka! Hayop! Mamatay ka na! Masamang damo ako. Kung may mauuna man sa atin dito, sisiguraduhin kong ikaw yon! Papa Dudut, takot na takot ako ng mga oras na yon kay Leo dahil para siyang sinapian ng demonyo. Akala ko talaga ay tutuluyan na niya ako, pero laking pasalamat ko at tila nahimasmasan siya at ibang-iba ang itsura ni Leo noon, Papa Dudut. Nanlilisik ang mga mata niya at para talaga siyang papatay ng tao. Nang tila mahimasmasan nga siya ay agad kong binuhat ang anak ko at niyakap. Lalo pa at nag-aalala ako na baka bigla na namang mabaliw si Leo at kung ano pa ang magawa sa amin ng anak ko. Kahit siguro sumigaw ako ay walang makakarinig sa amin dahil ang bahay ni Leo ay nasa dulo pa ng bukid at medyo malayo sa ibang bahay. Sari-sari tuloy senaryo ang naglaro sa utak ko ng mga oras na yon at naisip ko bigla na kung mamamatay kami ng anak ko rito ay hindi agad malalaman ng ibang tao. Mas lalo akong nag-alala para sa kaligtasan naming mag-ina
Pero nagpapasalamat ako sa Diyos na medyo kumalma na si Leo at natulog na lamang. Kinabukasan nga, Papa Dudut, ay maaga akong nagising samantalang si Leo ay masarap at mahimbing pa ang tulog. Gusto kong tumakas kasama ang anak ko pero hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Hindi ko kabisado ang lugar doon at lalo na ang mga tao. Wala rin akong pera para pamasahe at paniguradong magugutom lamang kaming pareho ng anak ko sa daan kaya pinili ko na lamang na manatili sa bahay na yon. Maya-maya nga ay may biglang kumatok at nang pagbuksan ko yon ay may 3 pulis na bumungad sa akin. Kaya bigla akong kinabahan. Tinanong ko pa sila kung ano ang kailangan nila pero napaiyak na lamang ako bigla nang makita ko ang mama ko at ang tito ko at mga kapatid ko na nandoon. Agad akong yumakap sa kanila at tila nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makita ko sila, Papa Dudut. Pero agad ko rin binalikan ang anak ko sa loob ng bahay at sakto namang nagising si Leo. Nabigla din siya nang makita niya ang mga pulis at saka tumingin sa akin. Ang mga pulis na ang kumausap kay Leo at inanyayahan kami sa barangay para mag-usap-usap. Nang makarating kami sa barangay ay sumunod din doon ang pamilya ni Leo at pilit na dinedepensahan ang anak nila na hindi raw ito nananakit. Sinumbatan pa ako ni Tita Lilian at taon niya akong tinanggap pero ganun lang daw pala ang gagawin ko sa kanila. Itinanggi rin po ni Leo na sinasaktan niya ako pero hindi naniwala ang mga pulis sa kanya. Sa huli ay wala na rin silang nagawa lalo na nang gumawa na ng kasulatan ng sekretary ng barangay doon at pinapirma kaming 2 ni Leo. Naipablatter na rin namin siya kung sakali man nahahanapin niya kami sa binangonan at manggugulo. Ilang buwan lang din ay napag-alaman ko kay Gabriel na nahuli raw si Leo at kasalukuyang nakakulong dahil nahuli raw itong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Matagal na raw pala itong nakatimbre sa mga pulis, hindi lang nila makuhanan ng ebidensya dahil magaling magtago pero sa wakas ay nahuli din po ito. Napaisip ako na marahil yon siguro ang dahilan kung bakit parang ibang tao siya minsan at parang sinasapian. Sa ngayon ay tahimik na kaming namumuhay ng pamilya ko at ng anak ko rito sa bahay namin sa Binangonan. Nasermonan na rin ako nila mama at ng mga tito at tita ko pero lahat yon ay tinanggap ko ng maluwag sa dibdib dahil alam kong nagkamali ako. Ito ang napala ko dahil sumama ako sa lalaking hindi ko pa masyadong kilala pero kahit na ganon ay masaya pa rin ako dahil biniyayaan ako ng isang anak na nagsilbing lakas ko ng mga panahong gusto